Morning to everyone. Nilalalamig talagang lahat kasi gamay ra mo musturya, mutingog, no? So daghang salamat sa Ginoong naata sa balay tigumanan karon, safe and sound even though sa ulan. Salamat sa Ginoong makahimo ta ani nga Sunday school. I request everybody standing please. Magsugod ang another lesson of series of lessons sa atong Sunday school. Last Sunday, atong lesson bahin sa mga kinaiyahan sa atong Ginoo. Actually, katong lesson ni Pastor Lloyd, pipila pa to siya. Napato'y sumpay, actually. Pero salamat sa Ginoo, this is another series of lesson. 2 Timothy, chapter 3, verse number 16. Okay? Nana mo? So, nata sa Pigkarangan Bible Baptist Church. So, everyone should have their own Bible. Okay? Once again, 2 Timothy chapter 3, verse number 16. Tanawan nyo sa inyong mga mata kung nalang pagkabasahon. Sa kusog, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, atong lesson this morning is bahin sa the Bible. So, since nga nata sa simbahan, nata sa Pigkarangan Bible Baptist Church, and we are member of this church, we should have our own Bible. And wala po ko naingon nga open your cellphone, open your Bible po. So, kinahanglan na dyan tayo Bible physically. So, siguro, wala naman siguro ta sa laing nasod nga ginapagbawal, no, dili gitugutan nga naay Bible, pero kita nato sa Pilipinas, we can open our Bible. So before that, mag-praise na ta. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntago, ibang pasako. So Ginoo, sa ulan, ikaw naghahatag na mo kadaugan. Salamat Ginoo, nga ikaw naghahatag padayon na mo grasya Ginoo, nga kami makapadayon diya sa pagsimba da sa Espiritu Kamaturan. Dear Father God, nagpasalamat ni sa matag-usang nga ikaw nakahatag og kadaugan nga safe and sound nga makabot diri sa balay tigumanan. Bisan pa matag sa Ginoo nga napasakadalanan karon, napasila panimalay ug sila na tinguha nga makaabot diri sa balay tigumanan. Ikaw maghahatag nga safe travel Ginoo. Dear Father God, as we go on sa among lesson Ginoo, ikaw magapatayon na bless sa imong pulong bisan pa matag-usa sa among kasing-kasing nga madawaton sa imong pulong nga kaamong paminawan karon, among masadihan karon sa imong pulong kini makahatag na pud sa growth sa among Christian life. The Father God, as we go on Ginoo, ikaw magapatayon hatag na mga kadaugan. In Jesus' name we pray. Amen. So salamat sa Ginoo. Another opportunity for me nga makadala sa lesson, and nagsabot naman ni Pastor King ani. No, sabi niya, ipa-extend na ako og isa ka Sunday kay murag na siya mga errand nga kinahanglan nimo on. Pero salamat sa Ginoo nga para sa ako, even though I'm not assistant pastor of the church, pero salamat sa Ginoo nga gitagaan ko higayon nga makadala sa pulong sa Ginoo pinagi sa Sunday school. And sa atong lesson bahin sa Bible, nabatay Bible tanan? Gidala nato? Sure ba? Taas daw nato ba ito Bible? Dili na ako kinahanglan pa yan. Everybody should have their own Bible. According to the Word of God, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Here, ang Bible, isa sa mga libro na kung saan daghan mo tamay, kulang na siya, ano na siya, kanang sayop na siya, or sabihin natin, kinahanglan, napaing-ani, napaingunana. Okay. Pero here, ang Bible, this is the book na kung saan ang tao pag nagbasa, gi-apply sa kinabuhi, mausab ang kinabuhi. Daghang klase nga libro karon, bisag basahon pa nimo, novel pa na siya, gisulat pa na siya mga prestige na mga tao, well-known nga mga tao, apan ang Bible, di yun ni siya maluma. Simula pa nung time nga nakabuot ko, nakabalo ko na ay Bible. And now, 41 years old na ko, kini nga Bible, mausad akong gihapong giyabasa. Kung nindutag yun sa Bible, no? Every day, new ang message ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? So, salamat sa Ginoo nga naay Bible. And if you open your Bible in 1 Peter chapter 2, verse number 2, this is also a common verse.
as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So, this is always nga illustrations. Kung kita bag-on na tao, dili ta pwede mo kaon o mga hard nga food. Tama? And asa nahibawan po na ako, basta baby, pagani daw ka na magani mga puya, pagyod, ambot kung pila ka months, dili jud sila paimnon og tubig di ay. Kinahanglan jud gatas ra gyud sa inahan ang ilahang i-intake. Even water, dili daw siya nga naman dahil na ay medical nga term, nakalimot lang ko sa term nga gigamit. Siguro mga up to 6 months siguro, no? 6 months, ma'am. 6 months, dili gyud pwede mo inom ang bata og tubig. Only the milk gikan sa iyahang inahan. So, inga na po, kita, mga Kristiyanon, if we are truly saved, if we are truly Christian in heart, tungod kay na si Jesus Christ sa atong kasing-kasing, na-adjud tayo desire nga mo take sa milk. Kung sa man na, muna'y pulong sa Ginoo. Usahay ang ani, no? Dugay na tang Kristohanon para ta mga bansot. Kung sa man ang mga bansot, wag yun din tubo. Ano bang bansot sa Bisaya? Hindi ko alam. Basta kumbaga parang wa ni tubo ba? Saan ang wa ni tubo? Kumbaga, ang height ni mo ing ani ra gihapon, how many years na ka ing ana sa gihapon ka kay naman wa ka tubo sa atong Christian life. Here, Christian, we must have the desire. Mo nga ang Bible dili lang nato basahon every Sunday. Amen? Ang Bible dili lang nato paklion tungod kay naatay kinahanglan basahon. Kinahanglan everyday ta naga-intake sa gitawag nga sincere milk of the word. Basahag yun nato ni kanunay. Psalm chapter 12 verses 6 to 7. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation. Here, ang pulong sa Ginoo, dili ta makaingon na kulang. Dili po ta makaingon nga ang pulong sa Ginoo na ay problema. Kaya nga naman, this is pure words of the Lord. Daghan mo ingon nga, kini nga Bible, kulang man ni siya kay ngano kulang man. Oh, wala ba na record ang gihimo ni Jesus Christ nung 12 years old siya padulong sa 30. Wala ba gi-mention. Ngano pangitaon pa man nato ang wala gisulat nga unsay nakasulat mo nay para nato. Kanya dili oy kulang gihapon kay kinahanglan dito sa wala nakasulat. Wala gani nasulat. Unsaon nato pagbasa nga wa man nasulat. Okay? And then ang ngadto ato ni mabasahon. So Bible I've known when I was young sama sa gingon nako until now mao gihapon ni nga Bible nga akong ginabasa o ginameditate. Bible is the collection of books compiled together in one. It has the twofold division, the Old Testament and the New Testament. Okay? Nandyan pa po kayo? Next po. Old Testament is the law. And we all know the first 5 books sa Bible is called the Pentateuch that's written by Moses. Unsa ganito? Ano pa ni? Sunday school pa ni ha? The Genesis, Deuteronomy. Tamang Deuteronomy. Yan ang Pentateuch. So, it talks about having the law. Asa man nasulat ang gitawag nga 10 Commandments? Sa book of Exodus chapter 20. Okay, so salamat sa inyo pag ano. And then now we have the New Covenant which is the New Testament which is of grace. And we all know, salamat ni Jesus Christ, grasya ra gyud nga kita naluwas. Amen? Amen. Bible is the scripture or the word of God. According sa atong gibasa in 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God. Iyag yun sa Ginoo. And then, and is profitable for doctrine. Sa Bisaya ni akong basahon, kaya to tell you honestly, dili man ako Bisaya, no? Ang uban, nakailaman ako, kisamang ko, no? Okay, ang tibuok nga kasulatan, gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Diyos.
o mapuslanon. Mapuslanon gyud. Mapuslanon alang sa pagtulunan. Karon, unsaon nato pagtuon kung wa tagabasa? Unsaon nga mahimong mapuslanon ang pulong sa Ginoo kung ato ra pud gibasa, wa nato gi-apply. Amen? Ang uban, nakoy amigo sa una, aron di siya uromon, abrihan niya ang Bible nga nasa saman siguro to siya. Kanya, nga no abrihan man imong dana dapita kay kini siya protection. Ang protection sa Ginoo, yes, naaman kanunay, pero dili mo na i-claim nga imo lang abrihan ang Bible aron di ka urumon or nasa niya dili daw wakwakon. Kanya paguman kay binuangan siya sa among kauban, ingon siya nga, sir, kung nahadlok gani mo sa mga abat or kana mga multo kay sa una sa Yuson building mami nagpuyo. First nga purang hospital and then na imong eskwelahan. Kanya naman day wakwak dana, naman day mga ghost dana. Sabi niya, ano lang ninyo sir, i-recite lang ninyo ning kumbaga parang Latin word. Kanya, mao ba? Idali-dali man, isikriyam, porsalihiri. Isikriyam, porsalihiri. Grabing memorize akong kauban, oy. Niya, lahadlo ka nung mga wakbak. Memorize niya, isikriyam, porsalihiri. Ako, baliwala, aran ako to sa una, kay di mo ko kasabot. Agoy nung gisulat na mo, aron dili daw siya kalimot ba? Pastilan, nakaingon tag pastilan. Kaya nga naman, isikriyam, porsalihiri. Nagets nyo? Isikriyam, porsalihiri. Isi, ice. Kriyam, cream. Porcel, hiri. Binuangan de ay me? Nakapanalitan ang pulong sa Ginoo, na ito gibasa mo ta binuangan sa tawo? Mga mapuslanon ang pagtulunan sa pulong sa Ginoo nga mubasa ta sa Bible. Kung saan mahimong mapuslan nga binuangan raman ta sa uban, Latin yung pala, ice cream for sale here? Tanawa. Aron di ta mailad sa uban, basahan nato ang pulong sa Ginoo atong tun-an. Mga mapuslanon siya sa pagtulunan. Next. Alang sa pagsaway. Karon ang uban di na gusto sawayon oy. I am right on my own. I am good on my own. No, ang pulong sa Ginoo, pag gisaway ka, na kay problema. O kita tanan sawayon kita sa pulong sa Ginoo. Amen? Kaya kung panalitan, di nakasawayon, mura kag perfect. Perfect ka nga tao. Wala po'y perfect nga tao, even daw ang pangalan, perfecto. Nagya po'y sayop. Okay? Nakipagsaway. Alang sa pagtulid. Pag uman kag gisaway, tuliron juga. Pero usahay, gisaway ta, nanloon na ta, backslide na ta. Unsaon pagtulid sa imuha? Nga ang pulong sa Ginoo, mutulid man yun eh. Dili ni pwede nga, way pabor-pabor ni. Dili kay tungod kay, dato ka or what, walang pakialam ang Bible. Basta ingon siya nga, sayop ka, tuliron juga. No? Unsa pa? Alang sa pagpahimagno, diha sa pagkamatarong. Here, ang pulong sa Ginoo, naatanan mga promises diyan na nga pwede nato i-claim, pero usahay, di nato ma-claim, kaya wala man tayo gihimo. Amen? Napata sa Bible. So, Bible is scripture. It is also the Word of God. In Hebrews chapter 4, verse number 12, please, palihog ko. For the Word of God is quick. Dili ka ng quick na paspas. Alive ba? Alive. No? And powerful. And sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and to the joints of and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang pulong sa Ginoo kung atong i-meditate, atong ning basahon kanunay, makatabang ni kanato. Kaya nga naman, buhi ning at pulong sa Ginoo nga atong gibasa. Pero usahay kita ra gyud walay pagtagad kay hunahuna nato, magbasa raw ka ani kay requirement man sa Bible school.
Magbasa ro ko ani, kay para mapalayo ko sa ano. Here, this is quick, it is alive, and powerful. Mahimo ra ning walay pulos kung wala jud kay gibuhat. Kaya gano pa kamahal ang Bible nimo, kung dili nimo basahon, dili nimo i-apply ang naa diha na, useless ra gyapon na. Okay? And then, sharper than any two-edged sword. Grabe no, hait pag yun sa two-edged sword. Kaya nga naman, pag nakagihimong sala, tapos ma-mention sa Bible, igo mang yuta. No, dugsakon mo juga ni, sayop juga. Pak! Agoy, sakita oy. Alang-alang, manluod ka, ilabay ni mo ng Bible. Mga Christian, we must have our own Bible. We must read it. We must apply it. So, I encourage everyone na agyod tay Bible. Mga litawo diha, mga kabataan, di mo sige tuplok sa inyong cellphone, kay wat na nag-iskutog cellphone karon. Dirita sa Bible. Mga usahay, dugsakon na ka sa pulong sa Ginoo, kabalo na ka muligay. Kaya nga naman, gitudloan na ka sa YouTube. Kung sa akong paglikay sa basta magbahala sila, magyaw-yaw diyan sa preaching sa Word of God. Basta kako, nai-earphone dere o nakasungsong sa inyong mga dalunggan. Mga ginikanan, dili nato pasagdan atong mga bata nga magsigig cellphone na sulod simbahan. Kung saan pagkat-on ana sa pulong sa Ginoo nga ikaw mismo nagtudlo nga paghilom diha. Gamit ra ang cellphone. Mga usay, karon mga bataan karon di na gani mo kablig Bible. Ang uban gani, dili ko ana ang Bible. O tagani mo dulaan din ako ng dulaan. Tagaig Wi-Fi sa password sa Wi-Fi. Di ba sa lipaya. Kaya nga naman, muna inaandan nila. Dapat ang maandan natong Kristiyano na atay Bible. Ato ning basahon. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag pong magagalit. Kasi kung ako lang din, sakita po ni sa akong part po doy. Kaya ako giuna nag-lesson na ko, bitaw no, kiniusahay no, murag na okay na lang sa ato ba, murag na andan, pero sayop gyud ay. Sayop gyud. And also, ang pulong sa Ginoo or ang Bible, hindi lang siya scripture or it is the Word of God. So according to Psalms, it is also the law, the testimony, statutes, is commandment or precepts. Psalms 119 verse 4. Okay. Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Okay. Unsa man na? Unsaon na tapog kept sa pulong sa Ginoo, this is precepts according to the Word of God. That is also the Bible. Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Unsaon na to pag-keep kung di ganit na ka-memorize? Sa SLB, namin devotional, na ako'y ginahatag nila. Kada devotional na mo, maghatag kong memory verse. I-memorize ninyo niha. Next Tuesday, pag magkita may before magsugod, mag-devotional, memorize na gyud sa verse. Salamat ko si Kuya Franklin. Si Kuya Franklin. Nadia. Kuya Frank, good morning! So Kuya Frank, permanente number 1 gyud mo memorize sa verse. Salamat sa Ginoo. Ang uban, tinukluray pa, ikaw na pod. Hindi na kinahanglan ituklod kung mag-memorize sa verse. Kaya nga naman, para sa nimo, you are keeping the Word of God diligently. So, ang pag-diligently nga, diligent raman ka mo scroll. Sigig scroll. Ang pulong sa Ginoo, di yun mapakli. Patay. Next, verse number 5. Sige na, verse number 5 maluoy po mo. Hello, ayan. Oh, that my ways are directed to keep thy statutes. Okay, keep na po. I-directa sa pulong sa Ginoo, paingon. Panalitan, wala pa ka naminyo. I-direct ka kung kinsag yun. Saan pag-direct sa mo, until now, wag yapon kagabasa sa Bible. Nga until now, you just forget, ang Bible is ma-open lang kada Sunday. Open your Bible. It will direct you.
to the right path. Next, number 6. Yan. Then shall I not be ashamed when I have respect unto all thy commandments. Ang pulong sa Ginoo, di ka maulawan, anioy? Di ka maulawan. Once, nahinangutanan na ako. Hanya, brother. Nag-brother siya na ako, kay siyempre, laki mampug ko. Hanya, muto bagyo ka, nga ang Bible, pulong ra sa Ginoo. Tapos, wa niya nasumpayi. Ang say questions niya. Siyempre ako ay direct question, so direct answer ko. I go, yes, that is the Word of God. Kung say tubag niya na ako, wrong. So, shock ko? Kung ano wrong man ko? Kanya, kaning pulong sa Ginoo, dili ra pulong sa Ginoo ra ang naadiha. I go, sa iyo. So dapat pala, ang question ni mo, ang Bible ba di ay, ang pulong ragyod sa Ginoo ang naa. Okay? Muna yung tayo pangutanan niya. Kanya, kaning Bible manggod, naman po ni pulong sa yawa. Karon isiga sa muta kong mata. Riko, bitaw. Come on, ito, mo nga nanay pulong sa yawa. Naay pulong sa yawa, pero dili pulong sa yawa aron kita madaot. Here, asa man, di ba si Lucifer? Kasama niya, ay. Pulong mo na sa yawa. Pero kung tanawon ni mo, dili na pulong sa yawa nga gigamit. Gigamit na sa Ginoo nga di nato awaton. Muna example niya. Unsa pa? Di ba gitintal si Jesus Christ? Kanya, kung himuon ni mo ning kining bato, aron kakaon ka. Siyempre, di ba, pulong raman to sa yawa, pero gigamit ra to siya. Dilibot pasabot nga pulong ni sa yawa. Sayo, magod ang pangutana. Siyempre, kung halimbawa, here, kung panalitan ka mo ang author sa isa ka libro, ang inyo rabang perminting gamiton is yung pulong ng isa ka tawo. Di ba, usahin mo, gamit gani mo og lain nga, what? Lain nga author kay para para mapalig-on ang imong gitawag nga idea, mo gamit ka og another book na pa kay anong tawag diyan sa libro nga na sila yung mga references, di ba? Pero here dili mo mag-doubt sa pulong sa Ginoo nga naaday pulong ni sayawa, so di ka mo basa ana, sayop kag paghunahuna. Okay? Ang pulong sa Ginoo, that is pure. Ginatuis lagi na sa tao, aron di sila mubasa sa Bible. Once na ako'y nakita nga video, pero I don't know kung tinuod ba, ipangutana si Siri. Kilala man si Siri? Kasi nakaila ni Siri. Wa mo kaila? Ang uban lang, AI na siya, AI. AI na siya. Mura na siya sa Google po. Sa Siri, sa Apple ba na si Siri? Sa Apple ba na si Siri? Sa Apple, no? Base na mga cellphone nyo, mansanitas, mga kaila. Ako po, wala man po ko'y Apple. Okay? So si Siri, gipangutana niya, Siri, kung panalitan ikaw ang yawa, unsa may buhaton nimo nga ang tao, makuha nimo ang attention tanan. Anya, sayon raman. Unsa man, dili na ko sila i-rebuke nga ang ilang ginabuhat sayop, panalitan. Karon mo ingon ra bang tao, gugma ning ako, gugma. Nabay gugma laki to laki, pag sure mo oy. Dili na gugma, last na. Pero sa isa, dili oy, this is our way of expression. Expression mo sayop. Sa pulong sa Ginoo, there's only male and female. Wa anay lain. Wala na kung ano-ano pa dyan. Dalawa lang. Nakita na ba mo ang aso? Parehas laki? Pag sure, oy, may pang-aso, makabalo, nga bayog, laki sila. Pero ang tao, grabe magunahuna. Because that is a way of my freedom. Freedom sa imong mata. Ang freedom nasa pulong sa Ginoo. Delusional naman siguro ni mga tao karon, no? Nga naman, wala na sa pulong sa Ginoo.
Mga twist-iso na lang Bible. Dali ra nila mga maisgot nga, kini manggod, kini akong pagbati, kini sakto. Sayop na ang pulong sa Ginoo nga mo sayop mo correct na to. Also, verse number 7 na pa isa. I will praise thee with uprightness of heart when I shall have learned thy righteous judgment. Ang judgment is pulong sad sa Ginoo. When I shall have learned, nakatunan. Karon kay dili man sila gusto makaton sa Bible, ang gusto nila katunan kanang pangkalibutan man. So wala na palayo na gid sila sa Ginoo. Napay gi-mention ng uban nga ako rin paibalo sila nga okay ra man na mag-mingle-mingle ka sa kalibutan. Panagsaragod, pag suroy, kanang mingle-mingle niya sa kalibutan, kung dili ka mo ang makuha, ay sigurado yun, kamo'y madala. Dili lang mo makuha, madala bagyod mo. Why? Even go gani nasa simbahan, na gani ni backslide. Bisan pa diri ka nagpuyo sa simbahan. Iwa na to. Base maguna lang, diri ko sa simbahan, kay para mas duol ko sa Ginoo. Sayop ka, paduol ka sa Bible. Diri ka basta kanunay. Kung saan mo pagpalayo sa sala nga wala makitipigan ng mga pulong. Next po, punta tayo sa next verse. Next verse muna. Next verse na po. Sige na. Yan. I will keep thy statutes forsake me not utterly. Okay. Kung tanawan nato ang Bible, the Bible is one book. Meron siyang gitawag nga 66 books. Sa Old Testament, meron how many? How many books in Old Testament? Pila daw? Meron siyang 39. Sa New Testament, we have 27. But here, the Bible is one book. It bears witness of one God. Isa ra gyud ang Ginoo. Bili kay sa ubang nasod na sila 33 million ka gods. Lisod ganita pag atiman sa isa, unsa pa ka ng 33 million? Di ba? Lisod gani nato usahay pag ampo sa tinuod nga Ginoo, isa ra ka buok, unsa pa ka ng 33? No? I-mention mo pang laing uban. It forms one continuous story. From Genesis to Revelation, that is a continuous story. And naay dagang wonderful story nga naa sa Bible. Dili kay ang story sa uban, pangkilig-kilig ragyod. No? Pangkilig-kilig ragyod ang story sa uban. And it has one plan of salvation. Isa ragyod ang salvation nga naa diha. Pinaagi ragyod sa pagtuo ni Jesus Christ. It has also one central theme, which is Jesus Christ. 1 Timothy chapter 3, verse number 15. Palihog ko. 1 Timothy chapter 3, verse 15. Dali as a time. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. No tradition kinahanglan. No other gods kinahanglan. Ang sa Bible, only one. Through faith in Jesus Christ na ay salvation. Wala na pong iba. Even doon naka sa Baptist nga simbahan, kung wala kay pagtuo ni Jesus Christ, di niyo kaluwas. That's the point. Hindi po lang pagsimba ang makaluwas. Hindi po ang pagbinutan, aron ikaw maluwas. Hindi po ang pagbasa ng Bible, aron ikaw maluwas. Pagtuo diha ni Kristo, aron ikaw maluwas. Muna'y nasa tema sa Bible. Nga mangita pa mga kaglaing tema diyan na nga ang pinaka-importante, makasiguro kita nga kita padulong sa langit, inig kamatay ka na to. Ala-ala, mangita pa ka nga, mangita ko, dili ko ganahan na aning patay-patay, kay nga naman, muratag nanungluan na, maabot magdyo na kamatayon sa atong ginabuhi, hindi man ka nanunglo. Pero ang importante dito is nakabalo ka, hasta paingon ang imong kalag pagkauman sa kamatayon. Okay? Next po, approximately, na ay 40 human writers nga nagsulat sa Bible.
Lahi-lahi to siya. Kinsa gani ang first writer? Siyempre, sa book of Pentateuch. Sino? Si Moses. Si Moses, na tao na siya unang pangpanahon, wala pa ang ubang mga writer. Pero nga naman nga na-continue si story man ni siya. Kaya dili man sila ang author. They were just the writer. Okay po? 2 Timothy chapter 1 verse 21. Next na po. Sige, next. Hello. Okay pa mo diha. 2 Peter chapter 1 verse 21. Na mo diha? Ayan. Ha? 2 Peter po. 2 Peter 1:21. Okay. For the prophecy came not in old time by the will of man. Dili ni huna-huna sa tao lang. But holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Brad, Jay, halika Jay. Ay, kaulaw Jay. Duol na ko Jay. Tapos pagdalag ballpen Jay. Dali Jay. Wala na ko time Jay, dali. Wala kay ballpen Jay. Demanding kayo ninyo sa disco teacher. Okay. Salamat Jay. Okay. Walhon ka, tuo. Tuo, patay ko ron. Kay walhon ra ba ko? Okay. According to the word of God, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Here, si Jay, sabihin natin, holy men of God. Si Jay. Pero si Jay, hindi siya ang author ng Bible. Panalitan. Ako daw yung Bible or yung Holy Ghost. Si Jay, kinaturuan lang na ako siya unsa akong pagsulat sa Bible. Bulitin po ng Bible. Ballpen ni mo sakto, mura makagula na kabalong sulat. Ay, di ba? Ingani, Jay, ingani sulat na Jay ha? Ingani, ayaw pangopya sa uban. Ingani rin yun. Kana. Ginaguide lang siya ng Holy Men, ng Holy Ghost, ang Holy Men of God. Kaya kung panalitan si Moses, siya ang nagsulat sa first 5 books. Tapos, dugay naman namatay si Moses. Tapos, ang Matthew to Revelation ba, na ay from Malakay to Matthew na ay 400 years nga gap. Pila na katuig si Moses kung panalitan siya pa yung magsulat sa Revelation. Kung saan siya, murag Ginoo gihapon. Here, daghan siyang gigamit nga mga nagsulat. But they were moved by the Holy Ghost. Hindi silang nagbuot unsay isulat. Mga ang Bible, this is a continuous story na kung saan makasalig kita. Kaya nga naman, dili ang author ang tao. They were just instrument nga pagsulat. Salamat, Brother Jay. And then, maingon sila nga, gisulat raman na sa tao. Yes, alang-alang bakay mo sulat, ana. Nga para man na sa tao. Kung sa may gamiton ninyo, kasa may basahon ninyo, kanang baka ang nagsulat. Kung sa akong pagsulat sa baka, wako kabalupod. Or manok. Ako, murag akong agi, murag kinahig sa manok. Kaya pati yung batia, mga ipa-computer na lang ko ninyo. So here, gisulat yun ni sa tao, pero dili ordinary nga tao ra. Holy men of God, nakabutang sa pulong sa Ginoo, and they were moved as they were moved by the Holy Ghost. So here, even though 40 katao nagsulat ani, ang continuous story ani is isaragyod kaagi. So scriptures reference regarding the doctrine of inspiration, that is human penmanship, holy men of God spake, and divine authorship moved by the Holy Ghost. Okay. Sa atong ibasa last, first na atong verse is 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God. And we are talking about the inspiration of God. That is God breath. Di ba? This is God breath. So these scriptures clearly teach us the divine authorship of the Bible. Hindi po yan sinulat ng tao lang. They were writing it nga sila gi-guide sa Holy Spirit. So kung tanawin nato in Psalm 119 verse 89. Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Dili ini gikan sa tao gyud ning Bible kay nga naman it is settled in heaven.
Na to dito daan, gigamit ra gyud. Oh, kini isulat ninyo. Kini isulat. Sir, kanang gisulat po ni Apostle Paul is giguide gihapon siya. Yes. How many letters gisulat ni Apostle Paul, di ba? Dagan siya mga epistles nga gisulat. Pero kana dili jud iyahan na siya. Gigamit ra gyapon siya sa Holy Spirit or Holy Ghost sa pagsulat nga na aron mahimong reference natong mga mubasa pa. And since nga time na naapo ko'y hangyo karon morning. Paliw ko flash ba? Paliw ko flash. Okay. John chapter 5 verse 39. This is our memory verse for next week. Amen? We are talking about the Bible karon. Everybody should jot down. Dili po ko manawag sa sunod Sunday, ikaw mag-memorize. Kung kinsay willing. John chapter 5 verse 39. This is our memory verse next Sunday. So, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Amen? Gumayo ra siguro mag-memorize. Ano, mahadlok na mi mo simba sa baptist, kay pa-memorize na mi. Di ko mamugos kung kinsalay willing. Amen? Pero naipanalangin kung ikep nato ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing pinagi sa pag-memorize. Pero di jud ko mamugos. Oy, why pug sanay gyud? Pero kung ikaw, di jud ka kabalibad nga mag-memorize yung kaayo pug balibad. Ginahan ko panalangin sa Ginoo, memorize ta. Amen? Amen. So next meeting, memory verse po tayo before ta magpadayon sa atong Sunday school. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat sa imong pulong before the Father God nga kato magpabilin sa mga wala nagkasing-kasing. The Father God, as we go on sa among panimbaw, ikaw mag-bless ka na mo. In Jesus' name we pray. Amen. Break